Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang panibagong insidente na naman ng palit pera ang nangyari, kaya't maging maingat po ang lahat. Sa pagkakataong ito, isang lalaki ang pumasok sa tindahan at bumili ng SD card. Nagbayad siya ng 1,000 piso. Pero bago pa man nasuklian, bigla niyang binawi ang pagbili at sinabing hindi pala iyon ang item na kailangan niya. Binalik ng cashier ang SD card at ibinalik din ang 1,000 piso. Ngunit sa bilis ng pangyayari, pagtalikod lang ng cashier, sinabi ng lalaki na 100 lang daw ang iniabot niya. Dahil sa pagkabigla at pagmamadali, agad nagbigay ng panibagong 1,000 ang cashier. Ang hindi niya namalayan, naiipit na ng lalaki ang 100 piso sa kamay at naisuksok na sa bulsa ang totoong 1,000. Nang makaalis na ang lalaki, doon lang napansin ng cashier na kulang na ng 900 piso ang kanilang pera. Saka pa lang nila pinasuri ang CCTV footage pero huli na, nakaalis na ang salarin. Tandem naman sa pang-i-scam ang mag-asawang ito. Isang tindahan naman ng sabon ang kanilang biniktima. Ang system magsasauli ulit ng binili nila dahil nagbago ang isip at para makuha ang 1,000 ibinayad nila. Nang ibalik na ng tindera ang 1,000, agad pinalitan ito ng 100. Nagulat naman ang tindera na nagkamali ito ng bigay, kaya't agad niya itong pinalitan ng isa pang 1,000 at style pa ng scammer na sisigaw-sigaw pa siya sa kaniyang kasama na kunwari ay pinapamadali siya para sa mabilis na pagtakas nila para di halatang may ginawa siyang kabulastugan. Ang mag-asawang ito'y madalas ding mambiktima sa mga kainan base sa ating mga previous featured video. Subalit dito'y naturuan na ang tindera kaya't sa pangalawang pagkakataon ay di na siya umubra. Kaya't nakipag-appear na lang ito sa tindera. Dito naman sa isang bakery shop sa Iloilo City, isang bawas sukli at palit pera naman ang diskarte ng mag-asawang ito. At nagbayad ng 1,000. Maya-maya pagbigay ng tindera ng sukli sa kanya, ay inipit at binawasan niya ito ng 500. Bago sinabi naman ng kasama niya na hindi daw pala iyon ang tinapay na gusto niya. Wow! Talaga namang nakaprogram na ang kanilang mga the moves. Ibinalik niya ang kulang na sukli na hindi naman binilang ng tindera, ibinalik ng tindera ang 1,000 sa kanya, subalit sa isang iglap agad itong naging 100. Panoorin maigi kung paano minagic ni Kuya ang 1,000 sa 100. At nang ipakita na niya ito sa tindera na bakit 100 lang daw ang kanyang ibinalik, dito na parang natauhan ang tindera dahil hinahanap na niya ang 1,000 buo at nagkulang pa ng 500. Pwede na yun? O pwede na lang yun sa'yo, Wow ha, akala ko ba ayaw nyo ng binibili nyo kanina tapos ngayon ay pwede na daw yun. Style nito para masuklian siya ulit. Pakay ka na lang po. Ang style naman ng kaniyang kasamang scammer ay kunwaring mamadaliin niya ang lalaki para ma-pressure ang mga tindera para maibalik agad ang pera nila. Ito na. Check mo na, sabi ko, andyan na tayo.
dahil hindi na nila makita ang 1,000 buo, sinabi na lang ng lalaki na bibili na lang sila ng monay para barya na lang ang ibalik sa kanya. Tusong mautak talaga. Ito na, teka. Pwede na raw yung monay. Monay, pwede na. Ito na, teka. Eko na, teka, teka. At dahil nga si Mrs. na kunwaring nagmamadali at busina pa ng busina, ay napilitan na ang tindera na ibalik ang sukli nila. Di na orient at di updated sa mga ganitong modus si ate, dapat talaga pag 1,000 ang pinag-usapan o malalaking halaga ay ipakita muna sa bumibili ang pera na iniaabot mo, eder bayad man o sukli ito. At bilangin itong maigi sa harap niya. At dapat kung may CCTV man ay ipa-review agad ang mga pangyayari bago paalisin ang customer. Dapat alerto ang isip lagi pagdating sa pera kahit pa maraming buyers. Dahil kawawa lang talaga ang tindera pag nagkataon dahil siya ang magbabayad ng kulang sa kanilang benta. Dito naman kung kilala nyo ito na madalas na ma-feature sa ating mga previous video. Ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon ay gumagala pa at patuloy pa rin ito sa kaniyang pambibiktima. Kaya tandaan nyo maigi ang pagmumukha nito. Baka sakaling magawi sa inyo ay kaltukan mo na para hindi na kayo maging biktima pa. Dahil kung hindi mo pa talaga siya kilala at wala ka pa talagang alam sa modus niya, ay tiyak na isa ka rin sa posibleng mabiktima niya. At dahil hindi nga aware ang tindera sa ganitong modus, kaya hayon nagbigay siya ulit ng 1,000 kay bakla. Hindi naman guys sabi ko pera ko na madad ko na lang. Mawawala tayo ng lalaki. Kasi bigyan mo ko lalaki. At dito sa latest niyang pang-i-scam ay susubukan naman niyang magpabuo ng barya. Gamit ang mga katagang baka makita raw ng boyfriend niya or tungkol sa mga lalaki niya. Para lang medyo ma-out of focus ang tindera dahil sa mga kwento niya. Naku bata ang gusto ko. So talaga, joke lang yun ha. Ikaw eh. Kala ko. Magapan ko, ito hindi dito. Ang hirap kasi pagbaliya, bit maka. Pero ko na. Dapat madama. Lalo na pagbata. Siyempre, alam mo naman kami kainaan namin lalaki. Kaya ka sa 1,000 botes? Ay, pakalaga, Tess. Akala ko, Charis. Si Tess pala yun. Grabe ka naman. Kung makang-test ka naman sa kanya, babayang pangalan. Subalit hindi umubra ang mga patutsada ng scammer. Dahil nang ibinigay na ng tindera ang buong 1,000 sa kanya, ay hindi nito inalisan ng tingin ng kamay niya. Kaya't kitang-kita niya kung paano ipinasok ang 1,000 sa bag niya. Hindi ka mag-as mother. Ay, nilagay mo sa bag mo. Kaya nga, padulog. Hindi. Ha? Pag-rent, nga lang. Huwag lang ate. Pagkat sa akin. Salamat. Kaya't hayon dahil sa pagiging alerto at focus ng tindera, ay hindi siya naisahan ng scammer. Dapat po ay maturuan at mapaalalahanan ang ating mga tindero at tindera upang maging mas maingat at handa sa ganitong klase ng panlilinlang. Hinihikayat din po namin ang lahat na maging mapagmatyag at huwag basta-basta magpapaloko sa mga ganitong modus. Naway magsilbing babala at paalala ang video na ito upang mas marami pa ang maging alerto at makaiwas sa mga ganitong panluloko na patuloy na nang bibiktima sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa panonood. Again, this is Today's Topic TV. Stay safe and stay alert.